Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kapatid, ang paksa ngayon na ating pag-aaralan ang tungkol sa mga pangyayari ngayon sa buong mundo, lalo na dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ito po ba ay may mga mababasa po ba sa banal na aklat ang mga pangyayaring ito ngayon nung ipagamit pa ang Biblia? Opo, mayroon po. Bakit po ba? Ano ang mga pangyayari ngayon? Mga kapatid, unahin ko dito sa ating bansa ng Pilipinas. Ang mga pangyayari ito, may mga tao na kahit mapahamak ang kanilang mga kapwa-tao sa kanilang mga ginagawa, basta maging magkapira lang sila, maging mayaman sila, ginagawa ng tao yan ngayon. Sa mga tao na sila may mga relihiyon, palagi silang nangungulikta ng 10% sa kanilang mga membro. Marami sila na mga relihiyon. Unang-una itong Katolisismo, Pilipinista, Saksi ni Jehovah, Mormons, Baptist, Iglesia, marami sila. Ginagawa nila ang lahat para maging mayaman sila. Ang mga tao ngayon, lalo na yung mga namunuan dito sa ating bansa ng Pilipinas, mga politiko na mga magnanakaw, kahit binaha na sila dyan sa Luzon at lalo pa silang babahain, ninakaw nila ang pira ng bayan. Mga kapatid, kung saan ka naging kaanib na relihiyon ngayon, magbulay-bulay ka. Ang mga relihiyon na yan ay hindi totoo. Sila'y gumagawa ng mga masasama. Sila'y gumagawa na karumal-dumal ng mga krimen. May mga anak, gusto nilang patayin, ipapatay nila ang kanilang ama. May mga ama na ginahasa din ang sarili nilang anak. Mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi ang tao magbago, isa-isahin ko to sa inyo ha. May anak na ipapatay niya ang kanyang ama. May ama na ginahasa niya ang kanyang anak. May ina na gusto niyang ipatrabaho, ipahanap buhay ang kanyang anak para mabuhay siya. Yun ba ay kautusan ba ng Amang Diyos?
totoo naman po na dapat ang isang anak hindi lamang siya nakautang ng loob sa Amang Diyos, nakautang din siya ng loob ng kaniyang ina. Sapagkat mula pa siyang ibinuntis, ilang buwan bang pagbubuntis? Bilang magulang, ilang buwan nagbubuntis ang ina? 9 na buwan. Dinadala kanya bilang anak sa loob ng isang 6 na buwan. 9 na buwan. Ngayon, may mga anak, pinabayaan nila ang kanilang mga ina at ama. Kahit sila may mga sariling hanap buhay na. Mayroon ding ina na naghanap buhay ang kanyang anak para siya mabuhay. Mayroon ding kapatid na ganun. Kaibigan, kapatid, tandaan nyo ito. Ang mga taong mga gumagawa ng mga kasamaan, mga kasalanan, mga pagnanakaw, mga tao nga kinukulam nila ang kanilang kapitbahay dahil sa sobrang inggit. Iyon po bang mga tao na yan ay maliligtas ba sila sa araw ng paghuhukom? Aba, hindi po. Noong ipagamit pa ang Biblia, tiyak, sabi ng Biblia, hindi sila maliligtas. Ihahagi sila sa dagat-dagatan apoy sa araw ng paghuhukom. Yung bang mga relihiyon na nabanggit ko sa unahan, sila po ba ay maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Hindi po. Bakit po ba? Sapagkat ginagamit nila ang Biblia para sila makapangarta. Maliwanag po yan. Ang lahat ng mga relihiyon na humihingi ng 10% sa kanilang mga membro, yun ay hindi totoo. Mga relihiyon iyan na gusto lang nila yumaman sila. Gusto silang mabuhay sila sa pamamagitan ng paghingi ng 10% sa kanilang mga membro. Mga kaibigan, lalo na yung mga taong nakakita na sa akin, sa aking mga pagtuturo, mag-isip po kayo kung nasaan kang relihiyon nakaanib ngayon. Tandaan mo, ang mga relihiyon na yan ay hindi maliligtas. Alam na nila sa mga pari, mga pastor, mga pastura, mga ministro, alam na nila na iyong Biblia ay matagal na po na pinasarhan ng ating Amang Diyos. Alam na po nila na ang Biblia matagal na po nag-iistudihan sa mga Bible scholar para sila makapangwarta. Pero hindi nila itinuro ang sabi ni Daniel sa Daniel 12:4. Kaibigan,
kung saan ka man ngayon na nakakita nito, umalis ka na dyan. Hindi ka maliligtas diyan. Yung mga reliyon na yan. Dito ka lang. Simple hindi ka makadating dito sa bahay dalanginan. Ang nag-iisang bahay-sambahan. Ang nag-iisang religion na sinasamahan sa ating Amang Diyos. At sinasamahan din sa mga banal na mga espiritu na nandito ngayon. Ang Holy Quadrilogy po lamang ang tamang daan tungo sa iyong kaligtasan. Ang Holy Quadrilogy religion po lamang ang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan, kaibigan, kapatid. Bakit hanggang ngayon magpagpakungwari pa ang mga tao, ang mga pare, ang mga pastora, ang mga ministro? Dahil ang kanilang kaisipan ay didiktahan ni Satanas. Gusto kasi ni Satanas na marami siyang mga makasama. Gusto ni Satanas kasi na, siyempre, ihahagis talaga siya sa dagat-dagatang apoy. Para hindi siya mag-iisa, iyon, marami. Kaibigan, magmilay-milay ka. Tandaan mo, ang lahat ng mga pangyayari ngayon ay nakasulat na sa banal na aklat. Noong una pa, nang ipagamit pa ang Biblia. Ano ang karamihan sa mga, lalo na sa mga bata, mga kabatanunan? Ngayon, ano ang karamihan na ginagawa nila? Sa gabi, matagal silang makatulog dahil sa gadget, dahil sa cellphone. Tandaan nyo ito, darating ang panahon na wala ng ilaw, wala ng kuryente. Susunugin yan sa pamamagitan ng kidlat. At darating din ang panahon na ang tubig ay matutuyo. Ipaano ngayon na ang karamihan ngayon sa mga tao gumagamit sila ng tubig di kuryente? Di ba karamihan ngayon gumagamit sila ng tubig di kuryente? Darating ang panahon na mawawala ang kuryente, tatamaan ng kidlat ang mga transformer nila. Tatamaan ng kidlat ang mga tao na gumagawa ng mga kasamaan. At darating din ang panahon, wala ng communication. Ang ibig sabihin, wala ng communication, wala ng RCPI, wala ng telecom, wala ng cellphone, wala na. Ano ngayon ang mangyayari sa tao? Babalik tayo sa dati. Ang sabi ng mga matatanda noong una, sila'y lumalakad na nakapaa lamang.
sila'y kumakain sa tulo ng kanilang pawis. Iyon bang mga pare? Iyon bang mga pastora? Mga pastor? Mga ministro? Napapawisan ba sila? Kumakain ba sila ng tinulo sa kanilang pawis, sa ilang mukha? Hindi po. Paano sila magkapapawis? Humihingi man lang sila ng mga 10% sa kanilang mga membro para sila makakain, para sila ay mabuhay. Tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. Ang lahat ng mga pangyayari ngayon ay nakasulat na sa banal na aklat noong una pa na ipagamit pa ang Biblia. Ngayon, hindi na. Hindi na ipagamit ang Biblia. Ano ang sabi ng mga pastor, mga pastora, mga ministro? Papaano daw may turo nila kung hindi sila gumamit ng Biblia? Sapagkat sila ay mga mini na mga propita, sila mga tao nga mga gumagawa ng mga kasinungalingang kasamaan. Mga sinungaling ang mga iyan. Mga mangdaraya ang mga taong iyan. Dinadaya niya kayo, mga kapatid. Tulad ng isang yung mga politiko. Naku po, mandaraya talaga. Mga sinungaling talaga sila. Yun nga ang sabi ko. Lunupan talaga ng tubig baha ang Luzon. At lilindol dyan sa Luzon. Sila kasi mga taong mga hindi sumusunod. Wala silang takot sa ating amang Diyos. Kahit maghirap ang mga kapwa-tao nila, basta yumaman lang sila, tandaan nyo, kaibigan, kapatid, kukulamin niya yung kapitbahay niya dahil lang sa inggit. May mga tao na pumapatay, binaril nila ang kanilang kapwa-tao dahil lang sa utos, dahil lang po sa pira. Pumatay sila ng tao, binabaril nila, inuutusan sila, sumunod sila sa utos dahil lang po sa pira. Yun po ang totoo. Ngayon, nakasulat po ba sa banal na aklat na mayroong darating na digmaan? Opo. Nakasulat po. Ang mga digmaan, ito ang sabi sa banal na aklat. Tatayo ang bansa laban sa ibang bansa. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin noon? Gira. Matinding digmaan. Marami ang mga taong mamamatay. At pagdating sa araw na yan, yung digmaan na yan, siyempre, ang mga bilihin ngayon, napakamahal, di ba? Napakataas, no? Pagdating sa araw na yan,
marami ang mga taong mamamatay dahil sa gira, mga aksidente, mga digmaan, mga kalamidad, tsunami, mga paglindol, mga baha. Yun ay nakasulat na sa banal na aklat nung una pa. At ito pa ang matindi. Pagdating sa araw na yaon, ang tubig ay matutuyo, ang dagat ay matutuyo. Ngayon, umiinit ang dagat, napakainit sa ilalim ng dagat. Marami ng mga malalaking isda na nakatira doon sa ilalim ng dagat. Lumilitaw ang mga isda. Nasa dalampasigan na po. Mga kapatid, mahal ko kayo. Gusto kong mabago ang iyong paninindigan. Mabago ang iyong sarili. Iisa lamang po ang reliyon na sinasamahan ng ating Amang Diyos. Ito lamang pong Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Ang nag-iisang religion, ang nag-iisang simbahan sa buong daigdig. May mga tao pa na nagsasabi na hindi sila maniwala, inaawa nila ang kanilang mga kapatid, hindi sila maniniwala. Sige, nasa inyo po yan. Kung kagustuhan mong diyan ka, kasi diyan ka isinilang, kahit susunugin ka, tandaan mo, kaibigan kapatid, kung susunugin na yung bahay mo, hindi ka ba lumabas diyan sa bahay mo para iligtas mo ang sarili mo? Sige nga, kahit ano ka pa man. Kahit may body armor ka, dahil susunugin ka, yung body armor mo, umiinit din yan. Tapos susunugin ka talaga. Paano po? Dito na ako isinilang. Ito na po ang aking nakagisnan. Sige nga. Iyon nga ang sabi ko, kung susunugin na ang bahay mo. Hindi ka ba tumakbo para mailigtas mo ang sarili mo? Saan ka tumakbo, kaibigan, kapatid? Dito ka sumunod sa mga tinuturo ko. Dito ka sumunod sa mga sinasabi ko, sapagkat ito ang totoo. Sana po maisip-isip ninyo ng mabuti. Nakita ko, kaibigan, kapatid, na ang mga taong nabaksinan sa COVID-19 ang iba sa kanila mayroon ng malubhang karamdaman sa ngayon. Ang iba nangamatay na. Sino po ba ang nagutos, ang may balak na gawin yung COVID-19? Ang Papa sa Roma?
Ano ang sabi ng Papa sa Roma? Marami na ang mga tao. Hindi na kaya daw. Hindi na daw madaig sa pag-ikot ng mundo. Pero nagulat sila. Kahit kayo, mga kaibigan, mga kapatid, magugulat kayo. Mabilis talaga ang pagtakbo ng oras. Yung Papa sa Roma, ang gumawa noon, lahat ng mga tao, lahat ng mga relihiyon, sumusunod sa Papa sa Roma. Yun nga, baksin, magpabaksin. Marami ang mga namatay dahil sa baksin, dahil sa COVID daw. Yun nga, nung una, sa panahon ng COVID-19, ano ang nangyari sa panahon ng COVID-19? Marami ang mga taong mga nangamatay, pero may mga taong hindi nagpabaksin. Dahil alam po nila, kahit may mga doktor pa nga hindi sila nagpabaksin, dahil alam nila na may masasamang epekto sa kalusugan ng tao ang baksin na yan. Saan po ba kinuha nila ang mga virus na yan, ang mga baksin na yan? Galing sa paniki, galing sa mga baboy ramo, galing sa kabayo, galing sa unggoy. Marami pang mga hayop na kinuha nila para maging baksin. Ayun ang mga tao, lalo na nagtrabaho ka sa gobyerno. Tingnan mo, ang mga mukha nila ngayon, iba ang kanilang pangangatawan ngayon kaysa noon. Marami ang mga tao. At ito pa ang matindi. Darating ang panahon na ang mga taong nabaksinan, magiging zombie sila. Ngayon, hindi kayo maniwala? Doon sa ibang bansa, mayroon na. Marami na ang mga taong mga zombie. Wala. Hindi yun. Walang balita. Hindi yung ibalita nila. Tinatago po nila yan. Ngayon, isisiwalat ko sa inyo lahat. Sapagkat ang aking misyon, ang pagtuwid sa mga kamalian. Kaibigan, kapatid, napakaraming mga kamalian ang ginagawa ng tao ngayon. Mula sa relihiyon, politika, mga politisyan, marami. Baka isa ka na susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. May mga tao pang mga reincarnated people na hindi nagpabaksin. At darating din ang panahon, makasama ko sila. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Kapag hindi ka sumunod sa mga sinasabi ko sa inyo, ihahagis ka talaga sa dagatang apoy.
hindi naman mahirap sundin ang mga utos ng ating Amang Diyos. Una, mahalin mo siya sa taos puso, sa buong mong kaluluwa. Ngayon sa mundo ng social media, maraming nagsasabi, mahal mo ba ang Diyos? Hanggang po lang diyan taman, hanggang po lang diyan lang ba ang pagsabi ninyo, mahal niyo po pa niyo ang Diyos? Tapos may mga larawan sila sa Panginoong Hesukristo. Tapos may mga amen pa nila. Madali ang pagsabi, pero mahirap ang paggawa. Mahirap ang paggawa. Mahirap ang pagsunod. Biro mo, ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Kung sumunod ka sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Mali ang pag-intindi sa mga tao na yan. Gumawa din sila ng krus, tapos nagpasan din sila ng krus. Di ba? Naghampas-hampas sila sa kanilang katawan hanggang nagdugo-dugo ang katawan nila, ang balat nila. Nagpenitensya daw sila. Mali po iyan. Ang ibig sabihin po ng Panginoong Hesukristo, kung sumunod ka sa akin, pasanin mo ang iyong sariling krus. Ano po bang ibig sabihin ng sarili mong krus? Ito sa iyong buhay at sa iyong hanap buhay, diyan ka, ang ibig sabihin sa iyong buhay at sa iyong hanap buhay, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Yung mga karamihan na ginagawa ng tao, ang karamihan sa ginagawa ng tao, diyan, yun ang krus mo. Hindi ka magawa ka ng sarili mong krus, hindi po. Yung buhay mo, yung pamumuhay mo, itakwil mo muna yan. Yun po ibig sabihin ng sariling krus. Kasi napipigilan ang tao na hindi sumunod kay Kristo dahil sa kanyang hanapbuhay o pamumuhay. Ito. Si Pedro. Si Pedro ay isang alagad ni Hesukristo. Si Pedro hindi na sumamba, hindi na nagtuturo. Apostoles kasi siya . Ang ginawa niya, ang hanap buhay niya ba, di ba nanagat siya? No, kaibigan, kapatid, natatawa ako sa inyo. Kasi ang pag-intindi ninyo sa sariling krus, gumawa kayo ng krus ninyo at nagpasan-pasan kayo ng sariling krus. Hindi po, itong si Pedro, ito ang krus niya, ang hanap buhay niya, ang kanyang pamumuhay. Ito hindi na si Pedro sumamba. Hindi na siya nagtuturo. Ang ginawa niya, ang hanap buhay niya, nanagat siya. Lungkot na lungkot si Apostol Pedro. Bakit? Umaga na lang, wala siyang nakuha